Iginiit ng Malacanang na iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng mamamayan para magpahayag ng saloobin, gaya ng pagtitipon ngayon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Pero hindi raw kukonsintihin ng Pangulo ang anumang makakasama o makakaabala sa publiko. Live mula sa Malacanang, nakatutok si Harley Valbuena. Harley, anong direktiba ngayon ng Pangulo tungkol sa nagpapatuloy na pagtitipon sa EDSA? Gab, sa kabila ng gulo at abalang idinulot nito, maximum tolerance pa rin ang maigpit na bilin ng Pangulo sa mga otoridad. Pero hindi niya ito nangangahulugan na hindi na mananagot ang mga lumabag sa batas hinggil sa pagtitipon. Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao, ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ito ang pananaw ni President Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa palasyo, may tuturing ng pag-abuso ang isang pagtitipon kung nakaapekto at nakakaperwisyo na ito sa ibang tao, partikular sa mga trabahador, estudyante at sa ekonomiya. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi palalagpasin ang mga paglabag sa nasabing pagtitipon. May mensahe rin ng palasyo hinggil sa panawagan ng religious group sa gobyerno na ipatupad ang batas at magkaroon ng transparency. Ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Sinabi rin ng Malacanang na malabong makipagnegosasyon ang Pangulo sakaling may hilingin ang religious group bago itigil ang pagtitipon, lalo na kung ito ay makasasama sa hustisya. Ito ay sa harap ng nakaambang pagsasampa ng kasong plunder ng Ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta na isang miyembro ng INC. Hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So, hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas. Iginit din ng palasyo na walang naging kapalpakan sa intelligence gathering ng gobyerno. Pero hindi rin ito nagustuhan ang surprise o palihim at biglaang pagtitipon ng religious group. Sa kabila naman ng hinigpitang seguridad sa Malacanang, tiniyak ng palasyo na walang threat o seryosong banta sa Pangulo. Gab, bagamat nagkansela ng pagdalo sa ilang pagtitipon ngayong araw para nga i-monitor ang sitwasyon, kinumpirma ni PCO Secretary Dave Gomez na tuloy ang official visit ng Pangulo sa Canada simula bukas, July 1 hanggang July 4. Gab? Maraming salamat, Harley Valbuena.